Hi guys, welcome back once again. Advice for today's is tatanggap ang lahat ng humihingi sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ at sa Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. So kung kayo nananalig sa ating tatlong Diyos, sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tatanggap po kayo ng mga biyaya o blessing na hinihingi nyo. Siyempre pag humingi po tayo, siyempre kailangan natin magdasal, manalig at maghintay. Hindi po agad-agad yan ibibigay sa atin na ating Diyos Anak na si Jesus Christ lahat ng hinihingi natin para sa Kanya, sa pangalan niya. Siyempre, kailangan po natin magtiwala. Magtiwala tayo na balang araw, sa tamang oras at panahon, ibibigay yun po sa atin. Hindi agad-agad, mag-wish ka, ano yan, Genie? Wala pong ganun. So, kailangan po, kapag hihiling tayo, siyempre, gawa natin ng mabuting tao. Gumawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Halimbawa, tutulong tayo, unconditionally, hindi na tayo naghihingi ng kapalit o susuklian pa tayo sa mga tinutulong natin. At maging marespeto ka, mapagmahal ka sa kapwa mo, at higit sa lahat, sa magulang mo. Maging mapagmahal po tayo sa magulang kasi napakamalaking blessing kapag binagalang at nire-respeto natin ating magulang, tinutulungan natin, sa kanilang mga katayuan dahil hindi na sila kayang makapaghanap buhay o mahina na sila. Gabayan patnubayan natin sila kasi sila na yung mahina. Nung malakas pa sila, tayo ay binabayan nila at inalagaan para lumaki tayo na maayos sa buhay. Pero ikaw naman ngayon ay may lakas at sila na may mahina, ay huwag po natin sila pabayaan. Tulungan po natin sila kasi mga magulang natin sila. Gabayan patnubayan po natin at mahalin natin ng totoo ang ating mga magulang. Huwag yung pakitang tao lang, di ba? At higit sa lahat, maging makadiyos ka. Puri at sambahin mo ang ating tatlong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pag humingi po tayo sa kanila ng pangangailangan natin, ay matutupad yun basta tiwala lang po. At paghihintay, kapag nagtitiwala ka sa ating Diyos na magaganap yun, ay magaganap talaga yun. Sa tamang oras at panahon, hindi ngayon, pero sa tamang oras, bibigay yun lahat ng siksik, liglig at umaapaw pa. Siyempre, kapag hihiling ka, gawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo. Ganun po yun. Hindi puro chismis, paninira, diba? Paggawa mo ng kasamaan, pambubuli, pangluloko sa kapwa mo, pananakit, diba? Papatutukan ng kasinungalingan, nagmumura ka, diba? Siyempre, lahat ng yun, talikuran na po natin mga kasalanan na magagawa natin dito sa lupa. Talikuran na po natin yung mga yan. Sundin natin 10 utos. May gabay po ang binigyan po tayo ng gabay na ating Diyos Anak na si Jesus Christ na sundin natin yung 10 utos at yung mga word wisdom of God niya sa Bible. Sundin po natin yun. Kapag tinutupad natin yung mga yun, maiiwasan natin paggawa natin ng mga kasamaan. Lalong mapupunta tayo sa kabutihan at iniisip natin ikabubuti ng kapwa-tao natin at hindi tayo nagawa ng masama para ikasira ng kapwa-tao natin. Puro lang kabutihan ang iisipin natin na mapaayos at mapaganda ang buhay nila. At higit sa lahat, yung kaluluwa mo rin. Gagawa ka ng tulong sa kapwa mo. Ganun na rin, maliligtas at sa impyerno yung kaluluwa mo. Kapag hindi ka gumagawa ng kasamaan, puro kabutihan lang sa kapwa mo, at tumutulong ka na unconditionally at nagpapautang ka na walang tubo, ay malaking big check po yan doon sa kalangitan. Kasi kapag namatay ka, yung mga nagawa mo rito ay sasabihin sa'yo ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Kumbaga, yung mga nagawa mo rito sa lupa, babasahin nyo lahat. Tapos kung anong mga masamang nagawa mo, kung saan ka pupunta, sa impyerno ba o sa paraiso na kasama siya. So kaya ikaw, habang maaga pa, habang may panahon ka pa, bago-bago na po, gumawa lang po tayo ng kabutihan para sa kapwa-tao natin at manalig mo ng palataya sa ating tatlong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Bago tayo gumawa ng hiling o humingi tayo sa ating tatlong Diyos, ay gumawa ka muna ng kabutihan para sa kapwa mo. Kaya hanggang dito na po ang advice. Ingat po tayong lahat and God bless.